Mababa lang naman yung pader na ginawa nila dito. Yan. Mababa lang pala. Matanungin natin si Kuya. Kaya magandang hapon po. Ganyan lang ba kataas yan, Kuya, yung ginagawang wall? Hindi siya tataasan. So isang linya lang yan. Dalawang hollow blocks. Hindi, ang ibig kong sabihin dito, isang linya lang to, hindi na maglilinya dun sa kabila. Lang siguro kasi po Yung mga tatawid-tawid, no? Ayun lang yung purpose niyan. Dalawang hollow blocks lang pala niyan. Hanggang doon na yan, Kuya, sa on-ramp, no? Doon sa may EDSA. Ay, magawa na ito, Arken pa rin? Ibang contractor kayo? maintenance pa rin. Maintenance. Bali, ano na to? DPWH. Isa, hindi. Ibang under pa rin ng SMC. Pero ang pangalan ng contractor nyo, yan sa likod nyo, Buildswell. Batangas. Okay. Salamat, Kuya. Buildswell. So, ayan pala yung pangalan ng gumagawa dito. Hindi siya Arken, no? Buildswell yung pangalan ng contractor na gumagawa dito. Sinimulan ko to, walang naniniwala sa paligid ko. Dito na naman po tayo sa NAIA Expressway upang maghatid sa inyo ng panibagong update ngayong hapong ito. Silipin natin kung ano na ba yung nangyari dun sa ginagawa nilang pader, no? Wall divider dito sa ilalim ng viaduct ng on-ramp. Ito yung NAIA Expressway extension to EDSA via Tramo. So ayan yung titingnan natin kung ano na yung progress, no? So bago tayo magtungo doon, unang ko po muna dito. Ito yung NAIA Expressway, patungo po yan ng Makapagal. Ayan yung mga pakaliwa, Andros Avenue, at yung pakanan, NAIA Airport Road. So bye-bye na natin dito sa ilalim. Tara, let's go! Mula dito sa dulo, inayos nila yung Center Island, no? Yung na giba ay pinunuan nila yung puwang. Dito tayo dadaan sa inner lane para makita natin. Ito na mga kasikat. Yan. So mababa lang naman yung pader na ginawa nila dito. Yan. Mababa lang pala. Buildswell yung pangalan ng contractor na gumagawa dito. Sila daw yung nagme-maintenance. Under SMC pa rin sila. So babalikan natin yon. Diretso muna tayo dito sa unahan. Mula dito daw yan hanggang doon sa may EDSA. So, papakita ko sa inyo yung aasintadahan nila. Dalawang patong lang pala ng hollow blocks yung gagawin nila dito. Ayan, meron na rin dito. Ano? So, ang purpose lang pala nito is yung hindi yung nandito sa kanan, hindi siya matik na bigla na lang tatawid. Yun lang pala yung purpose niyan. Tapos yung hawag naman dyan, pwede siyang maging lay-by o halimbawa, in case of emergency, merong naplatan, naubusan ng gas, meron siyang mapaparkingan sa may bandang gitna. Meron na rin pala sila mga hollow blocks dito na nakalaan para dito sa wall na gagawin sa gitna. Yan. Hanggang dito po yun mga kasikap, yung wall na ginagawa nila. Yan. Dito sa may abutment, yung ilalim ng rampa. Ito na yung on-ramp sa ating gawing kaliwa. Bali nung March 1 po ito nag-opening sa mga motorista. So, malaking kabawasan po yung nagawa dito, no, nung nag-opening na yan sa traffic dito sa patungong NAIA Airport Road. Konektado na yan dito sa flyover. Ayan naman yung galing sa EDSA southbound. At dito sa ating gawing kaliwa, ayan po yung
off-ramp naman ng flyover galing EDSA southbound. At mag-U-turn po tayo dito, no? Babalikan natin yung ginagawa nilang mga wall divider. Daming natutulog dito sa ano, gitna, ilalim, ano? Balik tayo dito. May mga kutsyon pa. Ito, mas marami dito natutulog. Ayun. Yan oh. Ginawa ng bahay ni Tatang yung ilalim. Kariton siya doon, tapos may mga buti hindi siya sinasaway ng ano barangay dyan. Ito na muli yung on-ramp mga kasikap patungong NAIA Terminal 1 and 2 Entertainment City, Macapagal, Mia at doon sa PITX. Yan o, on-ramp. So hindi na nagkaroon ng street lamps, no? Ay na lang yung mga reflectorized markings yung nagsisilbing tanglaw niya paggabi. Tsaka yung mga thermoplastic pavement. Mga downspout okay na rin dito. So ito muli yung umpisa ng wall dito sa gitna. Pakita ko ulit sa inyo, no? Laki ng binawas ng traffic dito sa ano, sa patungong NAIA Airport Road mula nang nag-open na dito sa taas. Saka naging maliwalas naman dito, no, sa ginagawa nilang wall na yan. So hindi dalawa yung wall na ginawa nila, na hindi kagaya sa Ramon Magsaysay Boulevard na pwedeng tamnan ng halaman yung gitna. So hindi ganoon. Dalawang hollow blocks na patong lang, asintada. Builds well yung gumagawa dito. Hindi pala Arken. Yan. Hanggang doon po yun sa unahan. Sa may pakanan. Yan. Salitan, ano? Dito. Tapos doon sa kabila. Dito. Tas sa kabila ulit. Ayan. Salitan yung paggawa ng wall. Hindi yung isang linya lang ng pier yung ginawa nila. Malawak naman. Pero tiyak na yung mga tumatawid, yung mga pasaway nating kababayan, tatalunin lang yan. Tatalon lang sila dyan. Mababa oh. Dalawang patong lang ng hollow blocks eh. Pero ang purpose lang naman daw niyan ay hindi makakapag-divert yung mga rider. Bawa gusto nilang tumawid sa kabila, ay hindi nila magagawa dahil may harang. Pero na nga lang, kung malakas yung braso nila, kaya nilang bitbitin yung motorsiklo nila, no? At ngayon, tingnan naman natin dito sa unahan. Yung patungo na doon, yung ginagawa nilang pater naman dito sa kanan. Wala dito, ayan, na finishing na po yan sa kanan natin. Ginawa nilang pader yan. May bangketa na rin, daanan ng tao para hindi na sila ganyan, no? Yan, dumadaan sa mismong highway. So yung pavement maayos na, hindi pa siya asfaltado pero okay na. Yan o. Ito yung ginagawa, yung contractor dito ay Arken. Yan. Under SMC pa rin sila, no? Nagawa nila yung bangketa.
So, dalawang company yung gumagawa dito, no? Arken, tapos yung Buildswell yung nandun sa gitna, yung gumagawa ng mga wall. Yan, hanggang dito yung Arken. At ito yung dulo ng on-ramp. Yan na yan, konektado na yan sa expressway. Ito naman yung LRTA sa ating gawing kanan, pader nila. At dito yung mga bagong trend, yung Generation 4, gagamitin sa Baclaran to Cavite Extension Head. Dito tayo mag-e-end ang ating video sa may Redemptorist sa may Baclaran. Papakita ko sa inyo yung LRT1 Baclaran to Cavite Extension. Yung pangalawang stasyon mula dito sa Baclaran, no? Harapan ng Baclaran Church. Airport Bridge. Baclaran na po yun doon. Bali one way po itong daanan na to palabas dito sa Roas Boulevard. Mga pakaliwa dyan sa stoplight patungong PITX, mga pakanan naman patungong Manila. Nandito na tayo sa Roas Boulevard, yung patungong Manila, no? Ayan po yung Redemptorist Station sa ating gawing kaliwa, tawid kalsada. Ayan po yung latest na update natin dito. So hindi pa pala natatanggalan yung mga GI5 scaffolding accessories dito sa harapan na Redemptorist. Dito tayo banda, no? Dito muna tayo. So, ayan yung Baclaran Church sa ating gawing kanan. Dulo ng footbridge na to, no? Ito yung tawiran dito sa Redemptorist Station, dito sa may Manginasalayan, yung akyatan. Patungo na yan dito sa tawid, no? Yung mga sasakay ng tren, Redemptorist Station. So, ito yung harapan ng Redemptorist. Meron siyang elevator dito sa gitna. Tapos, escalator naman, magkabilaan. Katabi na rin ang hagdan sa mga gustong maglakad lang. Pa-V-shape po yan, yung design niya. Ayun, meron pang mga scaffolding accessories dyan sa harapan at hindi pa totally finish yung pagpipintura nila sa bahaging dito sa kanan. So, malapit na ito mag-operational, mga kasikap. Hindi ko alam kung anong buwan magagamit na to mula dito sa Baclaran patungo naman dun sa may C5. Bali 5 stasyon po ito dito yung nadagdag. Ito yung una, Redemptorist, pangalawa yung MIA. Tapos sa may PITX mismo sa terminal, Asia World, Ninoy Aquino,
station. Tapos doon na sa Dr. Santos station na sa may C5. So, ayan mga kasikap, hanggang dito na lang po tong video na to. Maraming salamat po sa patuloy nyo suporta sa aking munting YouTube channel. At bago nyo po sana lisanin tong video na to, palike na lang po. Kasikap natin na naabot ang video na to. At hindi pa po nakakapag-subscribe sa aking munting YouTube channel at willing po kayo na sumuporta at subaybayan yung mga update natin, i-click nyo lang yung subscribe button dyan sa baba at yung katabi nyang bell. I-bell all po natin para always na manonotify po tayo sa mga bago kong video na ina-upload. Maraming salamat, magandang hapon at God bless po sa ating lahat. Oh, my angel, angel baby, angel.